Babaeng nagnakaw ng sikreto ng Coke at binenta sa Pepsi. Ano ang nangyayari kapag ang isang empleyado ay hindi na masaya sa kanyang trabaho? Hanggang saan naabot ang kanyang kagustuhan na maghiganti at kumita ng malaking pera? Ito ang kwento ng isang babaeng nagngangalang Joya, isang secretary sa Coca-Cola na nagpasyang magnakaw ng mahalagang trade secrets ng kumpanya upang ibenta sa kanilang pangunahing karibal, ang Pepsi. Paano niya isasagawa ang ganitong kalaking krimen? At ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang mapangahas na plano? Tara, pag-usapan natin ang isa sa pinakakontrobersyal na kaso ng corporate espionage sa kasaysayan ng United States. Isang ordinaryong araw sa Coca-Cola headquarters, Atlanta, Georgia. Pero hindi lang ordinaryo para kay Joya Williams. Panibagong araw na naman ng pagtitiis at pagtitimpi bilang secretary ng Global Brand Director. Dismayado na si Joya sa kanyang trabaho. Hindi siya masaya at nararamdaman niyang hindi siya pinapahalagahan at tinatrato siyang parang tanga sa kumpanya. Ano ang pinakamainam gawin? Ang mag-resign. Pero ito ang bagay na hindi niya gagawin. Dahil imbis na kusang umalis sa trabaho, naisip niya ang isang delikadong plano. Magnakaw ng top secret na impormasyon ng Coca-Cola at ibenta ito sa Pepsi. Bright idea nga naman sa taong gustong makapaghiganti at kumita ng pera at the same time. Dahil kung ikaw ba naman ang Pepsi, bilang pangunahing karibal ng Coca-Cola, talagang malaking advantage kung mapapasa iyo ang mga top secret na impormasyon ng iyong mahigpit na kalaban sa negosyo. Pero, naisip ni Joya, hindi niya pwedeng gawin ito mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Sa isang Thanksgiving dinner, nakita ni Joya ang kanyang kaibigan na si Edmund Doheny. Ex-convict si Edmund, kaya naman naisip ni Joya na perfect siya para maging kasabwat ng kanyang plano. Sinabi niya ang secret plan. Noong una, hindi agad pumayag si Edmund, pero si Joya hindi nagpatinag. Tinawagan at tinext niya si Edmund tungkol sa plano. Hanggang sa katapusan ng December 2005, nagpunta si Edmund sa apartment ni Joya. Doon, pinakita ni Joya kay Edmund ang mga confidential documents ng Coca-Cola at isang product sample. Sinabi ni Joya na may mga memory stick siya na naglalaman ng mahahalagang impormasyon ng kumpanya. Inamin din niya naggalit siya sa Coca-Cola dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya tinatrato na maayos. Kahit na hindi agad pumayag si Edmund, naging interesado siya sa posibilidad na kumita mula sa mga confidential information. Sa mga susunod na linggo, napapayag na si Edmund na maging parte ng plano. Kinontak niya ang kanyang dating kasama sa kulungan na si Ibrahim Dimson. Sinabi niya ang secret plan at walang patumpik-tumpik na naging interesado rin si Ibrahim sa laki ng pera na pwede nilang makuha dahil sa mga dokumento. Lumipad si Ibrahim Dimson mula sa New York papuntang Atlanta